Naranasan mo na bang hindi makapagdumi ng ilang araw? O di kaya'y nag-iba ang hugis ng iyong dumi? Sumasakit ang tiyan sa hindi maipaliwanag na dahilan? O may halo na ng dugo ang iyong dumi? Sa video na ito ating tatalakayin ang tungkol sa isang napakahalagang bagay, ang 10 signs ng cancer sa bituka na talaga namang di dapat natin ipagsawalang bahala. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ang cancer sa bituka ay isang seryosong kondisyon na nakakaapekto sa maraming tao sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga senyales na ito, maaring magawa nating umaksyon ng maaga at posibleng mailigtas ang mga buhay. Kaya tara, alamin natin ang mga mahahalagang detalye. Sign number 1. Pananatili ng mga pagbabago sa pagdumi. Ang unang hudyat na dapat nating bantayan ay ang pananatili ng mga pagbabago sa ating paraan ng pagdumi. Kung napansin mo ang bigla at di maipaliwanag na pagbabago sa iyong regular na pagdumi, gaya ng pagtatae, pagka-constipate, o kahit ang pagbabago sa konsistensya ng iyong dumi na tumatagal ng ilang linggo, maaring ito'y isang senyales. Sign number 2. Dugo sa dumi o pagdurugo sa puwit. Ang pagkakaroon ng dugo sa iyong dumi o ang pagkakaroon ng pagdurugo sa puwit ay isang malinaw na babala. Bagamat hindi palaging senyales ng cancer sa bituka, mahalagang ipatingin agad ito sa isang doktor upang masiguro na walang seryosong problema. Sign number 3. Di inaasahang pagbawas ng timbang. Ang pagbawas ng timbang ng walang anumang pagsusumikap ay maaaring tanda ng cancer sa bituka. Kung napapansin mong biglang nawawala ang timbang mo at walang malinaw na dahilan, panahon na upang makipag-consult sa iyong doktor. Sign number 4. Patuloy na pagkapagod. Ang pakiramdam na palaging pagod kahit na ikaw ay nagkaroon ng sapat na tulog ay maaaring kaugnay ng iba't ibang problema sa kalusugan, kasama na ang cancer sa bituka. Kung ang pagkapagod mo ay patuloy, mabuti na ang magpatingin sa isang doktor. Sign number 5. Sakit at pagkakram sa tiyan o abdominal pain and cramping. Ang patuloy na sakit sa tiyan, pagkakramp, o discomfort, lalo na kung ito ay kasama ng iba pang mga senyales sa listahang ito, maaring sign na ng cancer sa bituka. Huwag baliwalain ang patuloy na kirot, maigi itong ipatingin sa doktor. Sign number 6. Di maipaliwanag na anemia. Kung ikaw ay nagkakaroon ng anemia, na maaring maipakita sa pamamagitan ng pagkawala ng kulay, pagiging mahina, o hirap sa paghinga, na hindi maipaliwanag, maaring ito'y konektado sa cancer sa bituka. Konsultahin ang iyong doktor para sa tamang diagnosis. Sign number 7. Pakiramdam na di kompleto ang pagdumi. Ang pakiramdam na di ka nakakompleto sa pagdumi, parang hindi mo natanggal lahat, ay maaring signs ng isang underlying issue gaya ng cancer sa bituka. Mag-ingat kung ang ganitong pakiramdam ay patuloy na nararamdaman. Sign number 8. Pagbabago sa hugis ng dumi. Ang hugis at anyo ng iyong dumi ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan sa bituka. Ang mga makipot o parang lapis na hugis ng dumi na patuloy, maaring signs ng blockage dulot ng cancer sa bituka. Sign number 9. Kasaysayan ng cancer sa bituka sa pamilya. Ang kasaysayan ng cancer sa bituka sa pamilya ay nagdadala ng mas mataas na panganib. Kung may malapit kang kamag-anak na nagkaroon ng cancer sa bituka, maaring mas mainam na magkaroon ka ng regular na check-up ng mas maaga at maging maingat sa mga posibleng signs. Sign number 10. Personal na kasaysayan ng polyps o sakit sa bituka. Kung ikaw ay may kasaysayan ng polyps o sakit sa bituka, maaring mas mataas ang iyong panganib na magkaroon ng cancer sa bituka. Manatiling alerto sa anumang bagong signs at magpatuloy sa regular na check-up sa iyong doktor. Tandaan, napakahalaga ang maagang pagtukoy sa cancer sa bituka. Kung ikaw ay nakakaranas ng alinman sa mga signs na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang profesional na manggagamot. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi.
Kung nahanap mo ang video na ito na kapaki-pakinabang, pakibigyan ito ng thumbs up, ipamahagi sa iyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe sa aming channel para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Maraming salamat sa panonood at alagaan natin ang ating kalusugan.